Hey everybody! Welcome back to Shared Faith with Carol. Day 14 na po tayo ng ating pagbabasa ng Book of Exodus or Exodo. So ngayon ho, ang babasahin natin ay chapters 25 to 26. So dito naman malalaman natin ang mga instructions naman ni God na binigay niya kay Moses para naman dun sa paggawa ng sambahan, paggawa ng altar. So makikita talaga natin dito mamaya pag nagbasa tayo, no, that God is really a God of order. Pati yung mga sukat talaga binigay niya kay Moses. Dapat ganito yung sukat ng nung mga gagawin nila, ganito karami yung gagawing kurtina, yung mga ganyan, ang dami. So, nakakatuwa lang ding basahin, no? I'm sure pati yung mga, ano dito, yung mga arkitekto, mga interior designers, makaka-relate sila dito. So, ang galing talaga ni Lord. Pero bago po tayo mag-umpisa, mag-pray po muna tayo. Let's do a quick prayer po. Let's pray. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa panibagong araw na to, O Diyos. This is the day that you have made, God. We will rejoice and be glad in it. Thank you, Lord, sa inyo pong patuloy na gabay sa bawat isa. Tulungan niyo po kami, Lord Holy Spirit, na maintindihan po namin ang mga babasahin namin ngayong araw na to. And Lord Jesus, humihingi po kami ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan, Lord. Patuloy mong linisin ang aming puso, ang isip, God, ang mga bibig namin, O Lord, kung meron man po kaming nasabing hindi tama sa kapwa namin, nasaktan namin sila, nasaktan namin kayo, Panginoon, patawarin niyo po kami. Gabayan niyo po kami, O Diyos, sa aming pagbabasa ng inyong salita ngayong araw na to. Salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Okay, so start na po tayo. Sudo Kabanatang 25. Mga handog para sa toldang tipanan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na maghandog sila sa akin. Ikaw ang tumanggap ng kanilang mga handog na gusto nilang ialay sa akin. Ito ang mga handog na tatanggapin mo mula sa kanila. Ginto, pilak, tanso, lanang kulay asul, ube at pula, manipis na telang linen, tela na gawa sa balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, magandang klase ng balat, kahoy na akasya, langis ng olibo para sa ilaw, mga sangkap sa langis na pampahid at pabango sa insenso, batong onyx at iba pang mamahaling bato na ilalagay sa espesyal na damit ng punong pari at sa bulsa sa dibdib nito. Ipagawa mo sa mga mamamayan ng Israel ang toldang sambahan para sa akin kung saan titira akong kasama nila. Pagawa mo ang toldang sambahan at ang mga kagamitan dito ayon sa eksaktong tuntunin na sinabi ko sa iyo. Ang kahon ng kasunduan. Magpagawa ka ng kahon na yari sa akasya. Mga 45 pulgada ang haba, 27 pulgada ang lapad, at 27 pulgada rin ang taas. Balutan ninyo ito ng purong ginto sa loob at labas, at palagyan ng hinulmang ginto ang paligid nito. Maghulma ka ng 4 na argolyang ginto at ikabit ito sa 4 na paa nito, 2 sa bawat gilid. Magpagawa ka rin ng tukod na akasya at balutan ito ng ginto. Isuot mo ang tukod sa mga argolyang ginto sa bawat gilid ng kahon para mabuhat ang kahon sa pamamagitan ng mga tukod. Huwag ninyong tatanggalin ang argolyang ginto sa tukod ng kahon. Pagkatapos, ipasok mo sa kahon ang malapad na bato na ibinigay ko sa iyo, kung saan nakasulat ang aking mga utos. Paggawa mo ng takip na purong ginto ang kahon, na 45 pulgada ang haba at 27 pulgada ang lapad. Magpagawa ka rin ng 2 gintong kerubin, ilalagay dito sa 2 dulo ng takip ng kahon. Kailangan nakalukob ang pakpak ng mga kerubin sa ibabaw ng takip para maliliman nila ito, at kailangang magkaharap silang dalawa na nakatingin sa takip. Ilagay mo sa kahon ang malapad na bato na ibinigay ko sa iyo, kung saan nakasulat ang mga utos ko, at pagkatapos ay takpan mo ang kahon. Makikipagkita ako sa iyo roon sa gitna ng 2 kerubin na nasa ibabaw ng kahon, at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng utos para sa mga mamamayan ng Israel. Ang mesa na pinaglalagyan ng tinapay. Magpagawa ka rin ng mesang akasya na may sukat na 36 na pulgada ang haba,
18 pulgada ang lapad at 27 pulgada ang taas. Balutan mo ito ng purong ginto at lagyan ng hinulmang ginto ang mga paligid nito. Palagyan nyo rin ito ng sinepa sa bawat gilid. 4 pulgada ang lapad at palagyan ng hinulmang ginto ang sinepa. Magpagawa ka rin ng 4 na argolyang ginto at ikabit sa 4 na sulok ng mesa malapit sa sinepa. Dito ninyo ipasok ang mga tukod na pambuhat sa mesa. Dapat ay akasya ang tukod at nababalutan ng ginto. Magpagawa ka rin ng mga pinggan, tasa, banga at mga mangkok na gagamitin para sa handog na inumin. Kailangang puro ginto ang mga ito at kailangang palaging lagyan ng tinapay na inihahandog sa aking presensya ang mesang ito. Ang lalagyan ng ilaw. Magpagawa ka rin ng lalagyan ng ilaw na purong ginto ang paa, katawan at mga palamuting hugis bulaklak na ang iba'y buko pa lang at ang iba'y nakabuka na. Ang palamuting ito ay dapat kasama ng gagawin ng katawan ng lalagyan ng ilaw. Ang lalagyan ng ilaw ay may 6 na sanga, tig-3 sa bawat gilid. Ang bawat sanga ay may 3 lalagyan na hugis bulaklak ng almendro. Ang katawan ng lalagyan ng ilaw ay may 4 na palamuting hugis bulaklak ng almendro, na ang iba'y buko pa at ang iba'y nakabuka na. May 1 hugis bulaklak sa ilalim ng bawat pares ng 6 na sanga. Ang mga palamuting bulaklak at ang mga sanga ay 1 piraso lamang ng hinulma ang lalagyan ng ilaw. Magpagawa ka ng 7 ilawan at ilagay sa lalagyan nito para mailawan ang lugar sa harapan nito. Ang mga panggupit ng mitsa ng ilaw at mga pansahod ng abo ng ilaw ay dapat purong ginto rin. Ang kailangan mo sa pagpapagawa ng lalagyan ng ilaw at sa lahat ng kagamitan nito ay 35 kilo ng purong ginto. Siguraduhin mong ipapagawa mo ang lahat ng ito ayon sa planong ipinakita ko sa iyo rito sa bundok. Exodo 26. Ang toldang sambahan. Magpagawa ka ng toldang sambahan. Ito ang mga gagamitin sa paggawa nito. 10 piraso ng pinong telang linen na may lanang kulay asul, ube at pula. At pabordahan ito ng kerubin sa mahuhusay na mambuburda. Kailangang magkakasukat ang bawat tela na may habang 42 talampakan at may lapad na 6 na talampakan. Pagdugtong-dugtungin ninyo ito ng tig-5. At paggawan mo ng parang singsing na telang asul ang bawat gilid ng pinagdugtong na mga tela. At tig-50 na parang singsing na tela sa bawat dulo at kailangan magkatapat ang isa't isa. Magpagawa ka ng 50 kawit na ginto para mapagkabit ang parang mga singsing na tela sa 2 pinagsamang tela. Sa pamamagitan nito magagawa ang toldang sambahan. Paggawan mo ng talukbong ang tolda. 11 pirasong tela na gawa sa balahibo ng kambing ang gagamitin sa paggawa nito. Kailangang may haba na 45 talampakan ang bawat tela at 6 na talampakan ang lapad. Pagdugtong-dugtungin mo ang 5 tela at ganun din ang gawin sa natirang 6. Ang ika-6 naman ay tutupiin at ilalagay sa harap ng tolda. Palagyan mo rin ito ng 50 parang singsing na tela ang bawat gilid ng pinagdugtong na mga tela at ikabit dito ang 50 tansong kawit. Ilaylay mo sa likod ng tolda ang kalahati ng sobrang tela. At ilaylay din sa bawat gilid ang 1 kalahating talampakan ng tela na sobra sa pangtalukbong ng tolda. Ang ibabaw ng talukbong ng tolda ay papatungan ng balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula at papatungan din ng magandang klase ng balat. Dapat ang balangkas ng tolda ay tablang akasya. Ang haba ng bawat tabla ay 15 talampakan at ang lapad ay 2 talampakan. Ang bawat tabla ay nilagyan ng 2 mitsa para maidugtong ito sa isa pang tabla. Ganito ang ginawa nila sa bawat tabla. Ang 20 sa mga tablang ito ay gagamitin sa pagtatayo ng tolda sa timog na bahagi. Ang mga tablang ito ay isinuksok sa 40 pundasyong pilak, 2 pundasyon sa bawat tabla. Ang hilagang bahagi ng tolda ay gagamitin din ng 20 tabla at isinuksok din sa 40 pundasyong pilak, 2 pundasyon sa bawat tabla.
Ang bandang kanlurang bahagi naman ng tolda ay ginamitan nila ng 6 na tabla at 2 tabla sa mga gilid nito. Pagdugtungin ng mga tabla sa mga sulok mula sa ilalim hanggang sa itaas. Kailangan ganito rin ang gawin sa 2 tabla sa mga gilid. Kaya may 8 tabla sa bahaging ito ng tolda at nakasuksok ito sa 16 na pundasyong pilak, 2 pundasyon sa bawat tabla. Magpagawa ka rin ng mga akasyang biga, 5 para sa bahaging hilaga ng tolda, 5 rin sa bahaging timog, at 5 pa rin sa bahaging kanluran sa likod ng tolda. Ang biga sa gitna ng balangkas ay manggagaling sa dulo ng tolda papunta sa kabilang dulo. Pabalutan ng ginto ang mga tabla at palagyan ng mga argolyang ginto na pagsusuotan ng mga biga. Pabalutan din ng ginto ang mga biga. Kailangang ipatayo mo ang toldang sambahan ayon sa planong sinabi ko sa iyo rito sa bundok. Magpagawa ka rin ng kortina na gawa sa pinong telang linen na may lanang kulay asul, ube at pula, at pabordahan mo ito ng kerubin. Ipakabit ito sa mga kawit na ginto sa 4 na haliging akasya na nababalutan ng ginto. Ang 4 na haliging ito ay nakasuksok sa 4 na pundasyong pilak. Kapag nakabit na ang kortina sa mga kawit, ilagay sa likod nito ang kahon ng kasunduan. Ang kortina ang maghihiwalay sa banal na lugar at sa pinakabanal na lugar. Ang kahon ng kasunduan ay dapat ilagay sa pinakabanal na lugar at dapat may takip ito. Ilagay ang mesa sa labas ng pinakabanal na lugar sa hilagang bahagi ng tolda at sa bandang timog ilagay sa tapat ng mesa ang lalagyan ng ilaw. Magpagawa ka ng isa pang kortina para sa pintuan ng toldang sambahan. Pinong telang linen rin ito na binurdahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. At napakaganda ng pagkakaborda nito. Pagkatapos, ipakabit ito sa mga kawit na ginto sa 5 haliging akasya na nababalutan ng ginto. Ang 5 haliging ito ay nakasuksok sa 5 pundasyong tanso. Okay, so obserbasyon na po tayo. Dito sa nabasa natin, makikita natin na ang Diyos ay magaling na manlilikha. Well, makita naman talaga natin yon nung creation pa lang. Kinreate niya ang langit, ang lupa, ganyan. Kinreate niya ang tao, ang mga hayop, lahat, ang mga halaman. Pero dito sa nabasa natin, yung pag-create niya talaga, yung sakto yung mga sukat, tapos gusto niya ginto. So, ang ganda lang tingnan nung mga instructions niya pagdating sa projects. Tapos, nakita din natin, of course, ang Diyos ay banal dahil hindi pwedeng kung sino-sino lang ang basta lalapit. Meron talaga lang siyang dinesignate, meron lang siyang pinili na lalapit sa kanya. Ito, Old Testament po itong pinag-uusapan natin, ha? Tapos, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Ayan. So, may instruction siya, hindi lang basta-basta, hindi lang yung ganito lang yung gagawin mo na ikaw nang bahala sa sukat, ganyan, hindi. Talagang yung measurement, talagang tama ang measure. Iba talaga. God is really a God of order. So, yan yung observation natin dito. And then, sa application naman, pagsasabuhay, yan, lagi nating alalahanin na ang Diyos ay karapat-rapat sa lahat ng respeto at pagpupuri. So, wag natin binabaliwala ang Panginoon, wag natin binabaliwala ang Diyos, wag natin binabastos ang kanyang mga creation, ganyan. So, mahalin natin ang kanyang mga nilikha. Mahalin natin ang mga kung ano yung binigay niya sa atin. So, that's also isang paraan ng pagrerespeto din sa Panginoon. So, lagi natin alalahanin na ang Diyos karapat-dapat sa lahat ng respeto at pagpupuri dahil talagang ang mga ginawa niya ay napakagaganda. Sa lahat ng bagay, lalo na sa mga proyekto o anumang gawain, lagi munang sumangguni sa Panginoon sapagkat siya ay mahusay at marunong sa lahat. So, 'di ba? Kitang-kita naman natin yung mga measurements na binigay niya, pati yung mga burda, kung ano yung mga designs, ganyan. Tinuro niya lahat kay Moises yon. Habang nandoon si Moises sa bundok, binibigyan niya si Moises ng mga instructions para sabihin sa mga tao.
So si Moses pa rin ang mamamahala, of course, doon sa kanyang mga proyekto. Sasabihin niya to sa mga Israelita para gawin nila ito. So ayan, yung mga arkitekto dito, I'm sure, yung mga gumagawa ng mga bahay, mga sukat-sukat, yan, makaka-relate sila talaga sa nabasa natin ngayon. So ito lang naman po ang ating observation and application. Proceed na po tayo sa prayer. Okay, so pray na po tayo. Let's pray. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa lahat ng learnings namin ngayong araw na to. Lord, salamat na muli niyo pong ipinapa-remind sa amin na kayo po ang Diyos ng kaayusan. Kayo po ang Diyos, Lord, na talagang napakagaling, Lord, sa inyong mga likhain, O God. Salamat, Lord, for always guiding your people. Lord, kung anong mga gagawin, kung sa anong paraan kami nagkakaroon ng merong mga tanong, O Diyos, patuloy mo kaming sinasagot at patuloy na ginagabayan po. Maraming salamat, God. Father, again, we just entrust to you, Lord, this day. We entrust to you, Lord, our families' lives, our lives, O God. Continue to help us, Lord Jesus. Continue to guide us, Lord Holy Spirit. Salamat pong muli, O Diyos, sa araw na to. Kayo na pong bahala sa bawat isa, Ama. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen and amen. Okay, so we're done na po. Again, don't forget to like, share, and subscribe. And see you again tomorrow. Bye-bye po.